Raver's POV. Kinumutan ni Raver si Alicia. Awang-awa siya rito habang pinagmamasan to. Mas lalo lamang nadagdagan ng inis niya kay Alejandro. Bakit kailangan pa nitong gamitin si Alicia para pasakitan siya? Makakatikim sa kanyang lalaking yon. Hindi niya palalampasin ng katarantaduhan ito ng lalaking yon. Kanina pa niya to tinatawagan pero hindi naman to sinasagot ang tawag niya. Masyadong malaki na ang atraso nito sa kanya. Kailangan nilang magtuos sa lalaking iyon. Tinawag niyang kasambahay ni Alicia. Aalis na ako, pakitingnan na lang po siya manang. Baka mamaya magising at lumabas ng bahay. Tawagin niyo lang ho ako kung may problema. Oho sir, umalis na siya. Muli niyang tinawagan si Alejandro ngunit di pa rin to sinasagot ang mga tawag niya. Kaya naisipan niyang tawagan ng kakambal nito. Saan si Alejandro? Hello? Hindi porket kakambal ko siya ay alam ko kung nasan siya, no? Pangalawa ka na sa naghahanap sa akin kay Alejandro. Adam, I need to talk to Alejandro, please. Hindi ko alam kung nasan siya. May data ko ngayon kaya please lang, Raver. Tantanan niyo na ako tungkol kay Alejandro, okay? Napahinga ng malalim si Raver sa kainis na pinindot ang end button ng kanyang cellphone. Pinuntahan niya ang kanyang papa. Alfredo's POV. So I was right all along, sabi ni Alfredo kay Raver. Ginagamit ni Alejandro si Alicia para galitin ka lang. Napapailing na sabi niya. Tama talagang naging desisyon niya na itong pilitin niyang makasal si Alejandro kay Danica. Di niya tunay na anak si Alejandro, ngunit tinuring niya itong para isang tunay na anak. At wala siyang hangad kundi maging ganap itong masaya, gaya rin ng hangad niya kay Raver at Adam. Hayaan mo na lang muna siya, Raver. Pa, awang-awa na ako kay Alicia. Tinitigan niyang anak. Pero sa sarili mo, hindi ka naaawa? Hindi ito makasagot. Anak, you deserve someone better. Ewan pero bilang ama kahit kailan hindi ko nagustuhan ng babaeng iyon para sa'yo or para kay Alejandro. Hindi ko alam kung bakit, basta ang payo ko lamang, huwag ka magpapagamit sa kanya. Pa, mahal na mahal ko si Alicia. Lumayo ka na muna sa kanya, anak. Pasasaan ba't makakatagpo ka rin ng babaeng higit na karapat dapat para sa'yo. Hindi worth it pag-awayan ng babaeng kagaya niya. At nagpapasalamat akong natauhan na rin sa Alejandro. Ikaw, kailan ka ba matatauhan, ha, Raver? Hindi ito nakasagot. Tinapik niya to sa balikat. Mas makabubuting pagtuunan mo muna ng pansin ng mga negosyo. At utang loob magkasundo na kayo ni Alejandro. Tigilan niyo ng kompetisyon dahil pareho ko kayong mahal. Yun na nga ang problema, papa. Ako ang tuloy niyong anak pero pakiramdam ko, mas mahal niyo ang mga iyon kaysa sa akin. Sumbat ni Raver sa kanya. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na gano'n ang mararamdaman nito. Hindi totoo yan. Talaga lang ha, papa? Ramdam niya ang parinikip ng kanyang dibdib. Para sa kanya napakasakit maparatangan na isang bagay na kailanman ay hindi niya ginawa. Kung inaakala mo mas tabos ang atensyon ko sa kanila lately, yun ay dahil gusto ko maramdaman nilang dalawa na kahit di sila nanggaling sa akin, mahal ko sila. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyong tatlo. San ba ako nagkulang ha, Raver? Tanong niya. Sinikap niyang wag ditong ipahalata ang nararamdaman, ngunit hindi yata niya kayang itago ang sakit. Napapikit siya sa kirot. Unti-unti nagdilim ang kanyang paningin. Papa? Di siya makahinga. Sumenyas kay Raver para ipaalam dito na nahihirapan siyang huminga. Pa! Danica's POV. Nagulat si Danica nang biglang sumulpot si Alejandro sa kusina habang nagkakape siya. Para siyang teenager na nahuli ng kanyang crush sa lakas ng pintig ng puso niya. Bakit ba napakagwapo ng lalaking ito? Kahit nakakainis ang ugali, hindi niya maiwasan na hindi mapatitig sa kakisigan nito. Ngunit nang ma-realize ang ginagawa, kagad niyang itinon ng pansin sa kinakain na pandesal. Nilingon ni Alejandro ang maid na busy rin sa pag-aalmusal. Manang, pwede po bang doon na lang kayo sa garden mag-breakfast? May pag-uusapan lang po kami ni Danica. Request niya sa matanda na kagad namang pinitbit palabas ang kape at pandesal nito. I'm sorry, hindi ko may bibigay ang annulment na hinihingi mo dahil sa kondisyon ipapasa ngayon. Panimula ni Alejandro sa kanya. Bigla siya nag-angat ng muka. Ano nangyari kay sa papa mo? Nag-aalalang tanong niya sa asawa. Napakabait sa kanya ng papa ni Alejandro at ayaw niyang may mangyaring masama. Besides, alam niya sa kabila ng lahat, mahal na mahal to ni Alejandro. At tiyak niya masasaktan doon sobra kung sakali mang may mangyari sa ama nito. Dinala siya kagabi sa ospital dahil nahirapan siyang huminga. Gusto ko siyang bisitahin, pa pwede mo ba akong samahan? Tumango ito at tumayo siya. Sandali lang, magbibihis muna ako.
Akmang maglalakad siya papunta sa kwarto nang pigilan siya nito. Pwede bang tapusin mo muna ang pag-almusal mo? At pwede mag-relax ka lang? Maayos ng lagay ni Papa, okay? Pagbibigay assurance ito sa kanya. Napahinga siya ng malalim. May pait sa mga labing napangiti siya. Mabuti naman kung ganon. Sa totoo lang, allergic ako sa ospital. Kaya nga palagi akong kinakabahan kapag napapatapak ako dun eh. Pero nag-aalala ako sa papa mo. Nang mamatay si daddy, siya na yung tumayong parang ama ko kaya hindi na niya napigilan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kaya ayoko may mangyari masama sa kanya. I know. Ginagap ni Alejandro ang mga kamay niya. Don't worry, stable ng kondisyon niya. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Napalunok siya. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niyang nakikita niya sa mga mata ni Alejandro habang tinitingnan siya o tinititigan sa mas tamang kahulugan ng salita. Danica, ayan ka na naman. Masyado ka naman nagpapadala sa emosyon mo. Paalala niya sa kanyang sarili. Hinila niya ang mga kamay niyang hawak ito dahil pakiramdam niya nakukuryente na naman siya. Hindi siya mahilig pero bakit ba napapaisip siya na masama? Ito'y magkakadikit ang kanilang mga balad. I'm sorry, ani Alejandro sa kanya. Tilalikuran na siya nito. Kung gusto mong bisitahin si Papa, hihintayin kita. Tapusin mo muna ang pag-aalmusal mo. Gusto mo ng coffee? Igagawa kita. Thank you pero tapos na ako. Doon muna ako sa salas. Tumango siya at saka bililisan ang pagkain ng almusal. Kabadong-kabado habang naalala ang mainit na mga labi ni Alejandro. Bakit nga ba simula matikman niya ang mga hagkan nito ay hindi na yun nabaglit pa sa isipan niya. Alejandro's POV. Hindi mapakali sa kinaupuan niya si Alejandro. Gusto niya paalalahanan ng sarili. And yet kanina habang tinititigan niya si Danica, natutokso siyang sabihin dito kung anong totoo niyang nararamdaman para dito. Ngunit kapag naalala niya mga sinabi nito kay Rod, umuurong ang dila niya. Bakit niya pa aaminin dito ang totoong feelings niya gayong sukang-suka na ito sa kanya? Hindi naman siya magpapakababa ng ganun. Hindi niya tutularan si River na nagmumukhang tanga kay Alicia dahil pinagpipilitan ng sarili. Kung ayaw sa kanya ni Danica, edi ayaw na niya dito. Madali lang naman siyang kausap. No way na pahirapan niya ang kanyang sarili ng dahil lamang sa babae. Kaya dami namang babae sa tabi-tabi. Kung tutusin, babae ang lumalapit sa kanya. Kaya hindi na problema kung ayaw sa kanya ni Danica. For sure, makakalimutan niya rin ang feelings niya para dito. Umayos siya ng upo. Bakit nga ba nakakapunta pa siya rito? Tumayo siya at pinuntahan si Manang Presi sa garden. Manang, madalas ba nagpupunta dito si Rod? Mahinahong tanong niya dito. Sweet ba sila ni Danica kapag nandito yung lalaking yon? Sinong Rod? Maraming kaibigang pumapasyal dito nung isang araw nga. Dito sila natulog. Dito natulog? Oo, 2 babae tas 2 lalaki. Yung isang lalaki gwapo, mukhang insyano. Matangkad sa tingin ko may gusto kay Danica. Yun si Rod, ani niya sa matanda. Dumukot ng 1,000 sa kanyang wallet at iniabot sa matanda. Bantayan ninyong mabuti ang lalaking yon. Lahat ng pag-uusapan nila pakinggan ninyo at i-report nyo sa akin. Okay? Gagawin mo akong spy? Tumango siya. Pero secret lang natin to, ha? Basta ikaw, Alejandro. Alam mo naman kahit yung mga bata pa kayo ni River at Adam, nasa iyo na talagang loyalty ko. Napangisi siya. Yan ang gusto ko sa'yo, Manang. Alam ko namang mapagkakatiwalaan ko kayo eh. Kaya nga kayong napili kong dumito kay Danica. May bonus kayo sa akin. Pangako pa niya dito. Danica's POV. Tahimik si Alejandro at Danica sa room ng sasakyan habang binabagtas nila ang daan patungo sa ospital. Pareho silang nagpapakiramdaman. Ngunit maya-maya binasag ni Alejandro ang katahimikan. Kailan ka ulit magpapacheck up? May schedule ako sa Friday. Tipid na sagot niya. Sasamahan kita. Gulat na nilingon niya si Alejandro. Talaga? Halos paanas na lamang nitong sagot. Hindi naman na kailangan eh. Kaya ko namang... I said, sasamahan kita. Pati ba naman to kailangan pa nating pagtalunan? Tila naiinis sa tanong ni Alejandro sa kanya. Gagawin ko lang yan bilang obligasyon ko sa bata. Hindi siya umimik dahil baka kung ano pang masabi niya. Masamain na naman ito. Ewan ba niya kung bakit palaging mainit ang dugo sa kanya ng lalaking to? Wala naman siyang matandaan na ipinilit niya ang sarili dito. Iyong nangyari sa kanila noon? Pareho nilang ginusto yun. Oo nga't lasing na sila pareho pero sa pagkakaalam niya, never niya itong inakit.
Kaya wag ito magsasalita na para bang napilitan lang ito na buntisin siya. For sure, nag-enjoy rin naman to sa kanya kahit na papaano. Hanggang sa makarating na nga sila sa ospital, hindi pa rin sila nag-uusap pa ni Alejandro. Alejandro's POV. Iha, maraming salamat sa pagbisita. Ani Alfredo kay Danica na magkakaharap sila nito. Tinignan niya si Alejandro. Pwede bang iwanan mo muna kami ni Danica? Tumango si Alejandro at saka lumabas na ng kwarto. Kamusta lang pagdadalang tao mo, hindi ka ba nahihirapan? Tanong niya rito. Okay naman po. Sa awa ng Diyos, di naman po ako ganon nahihirapan. Nakikisama sa akin si baby. Nakangiting sagot ni Danica sa kanya. Mabuti naman. Excited na ako makita ang apo ko. Kaya nga po magpalakas kayo. Ngumiti siya at saka tinignan to ng mabuti. Kamusta naman kayo ni Alejandro? Okay naman po. Mabait po siya at palagi niyang kinukumusta ang baby namin. Halatang excited na rin makita si baby. Bakas niya ang paping kalungkutan sa mga mata nito. Alam niya nagsisinungaling si Danica sa kanya. Ngunit hindi niya yun inungkat pa. Gusto niya si Alejandro mismo mag-solve sa personal nitong problema kay Danica. It's about time pabayaan niya mga ito sa kung ano maging desisyon ng mga ito. As long as na-realize ni Alejandro na hindi naman talaga nito mahal si Alicia at ginagamit lang ang babaeng yon para gilitin si River, sapat na yon. Hindi ko na kayo pakikialaman. Hindi na ako magagalit sa inyo kung sakali mang gusto niyo nang maghiwalay. Sabi niya kay Danica. Nagulat ito sa sinabi niya. Talaga po? Oo, Iha. At yung bahay at lupa mo kung sakaling maghiwalay kayo ni Alejandro, hindi ko na yun kukunin sa'yo para naman mapanatag ang kalooban mo. Kung ano man na magiging desisyon niyo ni Alejandro, sa'yo pa rin ang bahay at lupa mo. Basta wag na mong padadamot sa akin ang karapatan ko sa apo ko. Pupayag na po kayong mag-file kami ng annulment ni Alejandro? Tanong ni Danica sa kanya. Hindi alam ko sigurado siya sa nakita niya sa mga mata nito. Bakit mukhang hindi ka natuwa? Paano po ako matutuwa? Ramdam niya ang hinanakit sa tingin ito. Pakiramdam ko po pinaglalaroan niyo kaming dalawa. Sumungaw ang luha sa mga mata nito. Iha, ang totoo po na pamahal na sa akin si Alejandro at kung ako lang masusunod, gusto ko siyang makasama habang buhay. Danica's POV. Natigilan sa pagsasalita si Danica na mapansing tila nahihirapang huminga ang ama ni Alejandro. Napatakbo siya sa labas. Alejandro, yung papa mo. Natatarantang sabi niya. Pumasok to sa loob ng kwarto. Nagmamadaling pinuntahan ng nurse sa counter. Hindi makahinga yung pasyente sa room 202. Tumawag ng doktor ang isang nurse habang tumatakbo naman. Sa room 202 ang inang nurse na nakatambay doon. Nalamig ang kanyang mga talampakan dahil naalala na naman niya ang mami niya. May phobia na talaga siya sa ospital. Pakiramdam niya na nunumbalik ang napigilan ng mapaiyak. Danica? Nilingon niya si Alejandro. Gininga siya nito paupo. Mabuti pa iyahatid na kita pa uwi. Baka makasama sa baby ang stress mo. Nag-aalala lang sabi nito. Pinahid nito ang mga luha niya. Maya-maya tinawagan ng ina para ipaalam na iyahatid na siya nito pa uwi. Alejandro's POV. Are you sure kaya mo mag-isa dito sa kwarto? Tanong ko kay Danica. Tumango ito. Kung may kailangan ka, katukin mo lang ako sa guest room or tawagan mo ko. Dito muna ako magpapalipas ngayong gabi. Total, nandun naman na si mama para bantayan si papa. Salamat pero baka hanapin ka ng papa mo. Maagang-maaga na lang akong babalik bukas sa ospital. Sagot niya dito. Thank you. Tumango lang siya at saka lumabas na ng kwarto nito. Kung siya lamang ang masusunod, gusto niyang doon matulog sa tabi ni Danica. Kaso alam niyang di yun gugustuhin ni Danica. Hama na kay gas sa kama kung ano-anong naiisip niya. Bumangon siya at paglabas siya ng kwarto nakita niya, nakatayo sa may pintuan ng kwarto nito si Danica. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong niya dito at bahaga pa siyang nagbakal. Bakit kabadong-kabado siya sa harapan ng babaeng to? Oo tila naiilang na sagot sa kanya. Iinom ako ng gatas para makatulog ako. Gusto mo rin? Tumango siya. Sabay silang nagtungo sa kusina. Pinagmamasdan niya ito habang nagsasari ng gatas sa dalawang silya. Namula ang mukha niya nang huli siya nitong nakitang nakatitig dito. May dumi ba ako sa mukha? Narinig niya bang tanong nito? Napanunok siya. What's happening to me? Parang umuurong ang labi ko ngayon sa babaeng to. Parang di niya na kayang pigilan pa ang nararamdaman.
Danica, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Danica's POV. Biglang kinutuban sa Danica. Para nahuhulaan na niya kung anong gustong sabihin sa kanya ni Alejandro kaya't inunahan niya na ito. Noon pa niya gustong ungkatin ng tungkol doon. Dangan nga lang at nagkasakit ang papa nito. But since ito na nagsisimula, di niya na palalampasin pa ang pagkakataon na ito para sabihin lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya. Kung inaakala mong ibibigay ko sa inyo ni Alicia ang anak ko, nagkakamali ka, Alejandro. Kumunot ang noon nito. Ang kapal din ng mga mukha ninyong planuhing kunin sa akin ng bata pagkapanganak ko. Ganyan na ba kayo mag-isip? What makes you think na ibibigay ko sa iyong bata? Inis pang talong niya dito. Kung magpapakasal kayo ni Alicia, go ahead. Magpakasal kayo, wala akong pakialam. Pero hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Kaya kong buhayin ng bata mag-isa? What makes you think na ideya ko yan? Matiim na tanong ni Alejandro sa kanya. Akala mo siguro hindi ko malalaman ano? Pinuntahan ako dito ni Alicia at inamin niya sa akin ang mga balak ninyo. At naniwala ka naman. Natigilan siya. Yan ang problema sa'yo, Danica, kahit kailan. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Sa palagay mo magagawa ko yun sa anak natin? At anong klase naman akong tao kung ilalayo ko ang anak ko sa sarili niyang nanay? Inis pang sabi nito sa kanya, tsaka nagmamadali siyang talilikuran. So ideya lang ni Alicia lahat ng yon? Tanong niya dito. Pero hindi na siya nito sinagot pa. Sa halip, dire-diretso itong pumasok ng guest room. Sinundan niya ito. Alejandro, ibig mong sabihin, hindi mo ideya lahat ng yon? Ibig sabihin nagsinungaling si Alicia? Tanong niya dito pero sa halip na sumagot, pinagsaran lang siya nito ng pinto. Shucks, bakit nga ba? Naniwala kagad ako sa Alicia na yon. Teka, bakit sa halip na kay Alicia siya magalit? Sa akin pa nagalit si Alejandro. Bakit parang kasalanan ko na naman to?